ang pagkakaisa ng 43.7% ng Russia. Kwento ng isang maliit na pagkalikta sa pagpapalabas na ginanap sa Pilipinas. Hindi ito World Cup Finals at hindi rin talumpati ng Pangulo. Ang nagpasimula ng 43.7% na rating sa isang Russian broadcast network ay nagsimula sa isang simpleng pagkakamali sa pag-iere. Ang biglang naipalabas ay isang maikling 8 minutong video ng isang matigas na buhay sa bukid ng Pilipinas. Gayunpaman, sa sandaling umere ang video, nag-overload ang lahat ng linya ng telepono sa buong Russia. Umiiyak si Lolo na parang bata habang pinapanood ang TV. Pakiusap, ipakita niyo po ulit ang video na iyon. Bakit ang isang simpleng tanawin ng pagtatrabaho sa bukid ng Pilipinas, isang lugar na 10,000 kilometer ang layo at may ibang wika, ay nagpaiyak sa mga tao sa Russia? Ano ang bagay na nawala na sa dating dakilang bansa, ngunit nanatili sa isang maliit na baryo lamang sa Pilipinas? Sa isang sulok ng Vladivostok, isang maliit na pagkakamali ang nagdulot ng isang himala na tumawid sa mga hangganan. Isang himala na hindi nangyari sa loob ng 87 taon. Narito ang buong detalye ng nakakapanabik at totoong kwento. Nakilala ng Russia ang bayanihan sa loob ng 8 minuto. Isang 8 minutong video ng Pilipinas na aksidenteng naipalabas dahil sa broadcast error ng isang Russian TV station ang nagdulot ng matinding reaksyon. Isang kwento ng init na kumalat mula Vladivostok hanggang Moscow. Isang nakakagulat na insidente ang nangyayari sa Russia. Posible ba ang 43.7% viewership rating kahit alauna ng umaga? Hindi ito World Cup, ngunit umiiyak ang lolo ko habang nanonood ng TV. Hindi ko pa siya nakitang ganyan. Isang 8 minutong video ng Pilipinas, aksidenteng na ipalabas sa kalagitnaan ng gabi, ang nagpapayanig ngayon sa gabi ng Russia. Ano ba ang video na iyon na nagpatalon sa nighttime rating ng 100 beses? Bakit umiyak ang mga Ruso nang makita ito? Ikukuwento ko sa inyo ang hindi pa naganap na broadcast error na dulot ng isang babae sa Vladivostok at ang himalang kuwento na sumunod. Ako si Ekaterina, nagtatrabaho bilang programming coordinator sa isang local TV station sa Vladivostok. Ikukuwento ko sa inyo ang gabi na ganap na nagpabago sa aking buhay. Alas 11:45 ng gabi, ika 9 ng Mayo, biglang tumunog ang alarm mula sa main server. Ang documentary na A na naka-schedule para alas 12 ng hating gabi, ang file ng Siberian Tiger ay sira. Para dagdagan pa ang problema, hindi rin gumagana ang backup server. 15 minuto na lang bago mag-ere. Walang oras maghanap ng kapalit na programa. Nagmadali ako naghanap sa folder ng emergency content. Nakakita ako ng isang 8 minutong video na ang file name ay may salitang nature kalikasan. Hindi ko na nagawang tingnan ng maayos ang laman at nagmadali kong inilagay sa transmission system. Inisip ko, walang manonood dahil malaking holiday ito ang Victory Day, isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa Russia. Ang mga tagalungsod ay nagbakasyon sa kanilang datsa, bahay bakasyunan, at ang mga taong tulad ko na walang mapuntahan ang naiwan. Alas 12 ng hating gabi, nagsimula ang video. Sa simula, mga mapayapang tanawin lang ng kalikasan. Nakahinga ako ng maluwag at ininom ang aking kape. Ngunit pagkalipas ng halos 3 minuto, nagulat ako nang tumingin sa monitor. Ang nasa screen ay 12 ng tao na nagtatanim ng palay sa bukid. Hindi ito nature documentary. Huli na ang lahat. Mas nakakagulat kung bigla akong puputulin, kaya hinayaan ko na lang itong umere. Ngunit habang pinapanood ko, may kakaibang emosyon na bumalot sa akin. Ang mga tao sa screen ay mukhang napakasaya. Sa kabila ng matinding paggawa, nagbibiruan at nagtatawanan sila. Isang matandang lalaki ang nagtuturo sa mga kabataan kung paano magtanim ng punla, habang umaawit naman ang mga babae. Ang talagang nakakagulat ay ang oras ng kanilang pahinga. Umupo sila sa pilapil ng palayan at naghati-hati ng pagkain. Nag-aalok sila ng atsara, puto, at lambanog sa isa't isa, nagtatapik sa likod, at nagsasabing, "Maraming salamat. Kaya natin to." Kahit hindi Russia ng wika, may subtitle sa ilalim ng screen, at higit sa lahat, ramdam na ramdam ang mainit na atmosfera. Napako ako sa panunood. Lumaki ako sa lungsod, at hindi ko alam kung bakit naramdaman ko ang matinding pangungulila sa tanawing iyon. Ito ay parang ang lumang Russia na laging ikinukuwento ng lola ko. Noong araw, pamilya ang tingin natin sa mga kapitbahay. Kung may magkasakit, nagtutulungan ng lahat. Kapag anihan, nagtatrabaho ang buong nayon ng magkasama. Tapos ang 8 minuto. Tulala ako sandali
Pagkatapos ay naghanda para sa susunod na programa. Ilan lang kaya ang nakapanood ng Hating Gabi? Ngunit hindi pa nakakalipas ang 5 minuto. Nagsimula nang magring ang telepono. Una, 1 o 2 tawag, ngunit agad itong dumagsa. Nagtaka ako kung anong nangyayari. At laking gulat ko sa narinig. Ano ang video na iyon? Umiiyak si Lolo ng husto habang nanonood. Parang ang Kolhoz Collective Farm noong panahon ng Sobyet. I-ere niyo ulit, pakiusap. Saang bansa iyon? Bakit sila mukhang napakasaya? Hindi ako makapaniwala habang tumatanggap ng mga tawag. Napakaraming tao ang nanonood ng TV sa kalagitnaan ng gabi at sa isang holiday pa. Lalo akong nagulat sa kanilang reaksyon. Karamihan sa mga tumawag ay matatanda at halos lahat ay umiiyak, sabi ng isang lola. Ganyan din ang baryo naming 60 taon na ang nakakaraan. Nagtatrabaho kaming lahat, kumakain ng magkasama at nagtutulungan. Namimiss ko ang panahong iyon, sabi naman ng isang lolo. Hindi na alam ng mga tao ngayon kung sino ang kapitbahay nila. Sumasakit ang dibdib ko nang makita ko ang video na iyon at naalaala ang nakaraan. Nalilito ako, ngunit may mainit na damdamin ang pumuno sa akin. Ang 8 minutong video na naipalabas ko ng mali ay nakaantig sa napakaraming puso. At ito ay video pa ng isang banyaga na may ibang wika. Hindi tumigil ang pagring ng telepono. Patuloy pa rin ito kahit lampas na ng 1:00 ng umaga. Nang sandaling iyon, may isang tawag na nagpabago sa lahat. Ito ang vice director ng TV station. Ekaterina, anong nangyayari? May error ba ang rating measurement system? Imposibleng maging 31% ang rating ng Hating Gabi. Halos tumigil ang paghinga ko. 31%? Karaniwang nighttime rating namin ay hindi man lang umaabot ng 0.3%. Ito ay higit 100 beses na mas mataas. Matapos ang tawag ng vice director, nagmadali kong sinuri ang rating system. Totoo ito. Mula alas 12 hanggang 8 ng Hating Gabi, mabilis na tumaas ang rating at umabot sa 31.2%. Mr. Vice Director, hindi po system error. Totoong rate po ito. Nagdagsaan pa rin ang mga tawag para sa rebroadcast. Sinabi ng Vice Director na papunta na siya sa station. Samantala, naisip kong kailangan kong panoorin ulit ang video ng maayos. Kailangan kong malaman kung ano ang umantig ng husto sa puso ng mga Ruso. Sinimulan kong i-play ang video mula sa simula. Sa pagkakataong ito, sinuri ko ng mabuti ang bawat detalye. Lumabas saglit sa screen ang subtitle na Baryo Magpakailanman, Sagada, Pilipinas. Isa itong video ng Pilipinas. Sa bukid na nababalutan ng hamog sa umaga, nagsimulang magtipo ng mga taga-baryo, isa-isa. Matanda, bata, lalaki, babae. Lahat ay lumabas. Ang kapansin-pansin ay ang kanilang paraan ng pagtatrabaho. Ang mga kabataan ay nasa unahan, gumagawa ng mabibigat na trabaho, habang ang mga matatanda naman ay nasa likod, nagdadala ng mga punla o naghahanda ng merienda. Ang mga bata ay tumutulong din sa pagdadala ng maliliit na basket. Walang nagsasabi sa kanila, ngunit bawat isa ay nakakakita ng kanyang sariling gawain at gumagalaw. At ang talagang nakakagulat na eksena ay nangyari. Isang binata ang nadapa sa bukid at nabalutan ng putik. Tumigil ang lahat, tumakbo patungo sa kanya at tinulungan siyang tumayo. Pagkatapos, nagtawanan silang lahat. Tumayo ang binata, napapahiya ngunit nakangiti, at binigyan siya ng tuwalya ng isang lola. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, hindi lang ito video ng pagtatanim. Ito ay isang komunidad na nagpapakita ng pag-aalaga at pagmamalasakit sa isa't isa. Ito ang isang bagay na matagal nang hinahanap-hanap ng mga Ruso, ngunit nawala na. Ang highlight ng video ay talaga namang ang oras ng tanghalian. Sa ilalim ng lilim ng isang malaking nara tree, naglatag sila ng banig, umupo ng pabilog at pinagsaluhan ng mga pagkaing dala-dala nila mula sa kani-kanilang bahay. Atsara, nilagang baka, pritong isda, lambanog, kahit sa screen lang, ramdam na ramdam ang init. May isang eksena na hindi ko malilimutan. Isang lola ang kumuha ng atsara at kakanin mula sa kanyang binalot at inilagay ito sa binalot ng isang binata. Nang tumanggi ang binata at kumaway, ang ekspresyon ng lola ay parang nagsasabing, "Kainin mo, para lumakas ka." Kahit walang subtitle, ang puso ng lola ay sapat nang naiparating. Nang sandaling iyon, may isa pang tawag. Mula naman sa viewer center ng TV station.
Miss Ekaterina, problema. Malapit nang bumagsak ang server. Nagdagsaan ang mga access sa website ng station. Gustong makita ulit ng lahat ang video na iyon? Nagmadali akong gumawa ng desisyon. Ire-rebroadcast ang parehong video alas 1:30 ng hating gabi. Karaniwan, hindi ito mangyayari. Ngunit ang sitwasyon ay hindi na pangkaraniwan. Tumahimik ang lobby at ang mga bell ng telepono. Siguro, tumakbo na ang lahat sa harap ng kanilang mga TV. Tinitingnan ko ang monitor at inaabangan ang pagbabago sa rating. Pagsapit ng alas, sa danampont. Nagsimulang umakyat ang numero na parang baliw. 35%, 40%, at huminto sa 43.7%. Isang bagong record para sa pinakamataas na rating sa nighttime slot. Hindi, isa itong hindi pa nangyayaring record sa kasaysayan ng Russian broadcasting. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay nangyari. Pagkatapos magtapos ng video, nagsimulang dumating ang mga manonood mismo sa TV station. Kahit lampas na ng alas 2 ng umaga, nagtipon ang mga tao sa harap ng station. Karamihan ay matatanda at may isang lolo na gumamit pa ng tungkod. Nagmamadaling tumawag sa akin ng security guard. Miss Ekaterina, 12 ng tao ang nagtipon sa lobby sa ground floor at dumarami pa. Gusto nilang makilala ang gumawa ng video na iyon. Wala akong nagawa kundi bumaba. Nang makapasok ako sa lobby, isang nakakagulat at tanawin ang bumungad sa akin. Napakaraming tao. Lahat ay nakatingin sa akin ng may nagliliwanag na mga mata. Isang lola ang humawak sa aking kamay at nagsabi, "Salamat. Maraming salamat. Pinapaalala mo sa amin ang mga bagay na nakalimutan na namin." Sa sandaling iyon, parang may bumara sa aking dibdib. Wala naman akong ginawa. Nagkamali lang ako ng pag-ere, ngunit hindi ako makapaniwala na ang pagkakamaling iyon ay nagkaroon ng ganoong kabuluhan sa napakaraming tao. Nagsimulang magkuwento ang mga tao. Naalala ng isang lolo ang kabataan niya sa kolhos ng Siberia. Naalala naman ng isang lola ang ani sa kanyang nayon sa Ukraine. Nang dumating ang vice director at makita ang tanawin sa lobby, napanganga siya. Pagkatapos ay mahina siyang bumulong sa akin. Ekaterina, hindi lang ito broadcast error. May mas malaking nangyayari. Sa pagsisiyasat. Ang video ay ibinigay ilang taon na ang nakakaraan ng isang Filipino engineer na nagtatrabaho sa Russia na nangungulila sa kanyang bayan. Nakaimbak ito sa emergency folder at parang tadhana. Natagpuan ko. Tama ang vice director. Kinabukasan, parang battlefield ang TV station. Walang tigil ang telepono. Nagdagsaan ang mga reporter at patuloy ang pagdagsa ng mga manunood. Ang unang tumawag ay ang lokal na pahayagan, ang Vladivostok Daily. Gusto po naming mag-interview tungkol sa himalang rating kagabi. Primorsky News. Ano ang pagkakakilanlan ng video ng Pilipinas na iyon? Far East TV. Paki-analyze po kung bakit nagkagulo ang mga manonood. Hindi ko alam ang sasabihin. Ang sabihin nagkamali lang ako ay hindi na sapat dahil napakalaki na ng issue at may mas malaking problema pa ang naghihintay. Pagpasok ng director, agad niya akong pinatawag. Pumasok ako sa director's office at sinalubong ng malamig na tinig. Ekaterina, ipaliwanag mo. Paano mo na ipalabas ng walang pahintulot ang isang banyagang video na hindi pa nasuri? Paumanhin po. Nag-error po ang server at nagmamadali po akong maghanap ng kapalit. Wala nang dahilan. May pananagutan sa publiko ang broadcast. Paano kung may problema ang video na iyon? Tama ang director. Wala akong nagawa kundi yumuko. Ngunit ng sandaling iyon, nagmamadaling pumasok si Misha. Sir Director, breaking news sa ratings. Lumabas na po ang pambansang aggregate rating ng rebroadcast kagabi. 43.7% po. Nagbago ang ekspresyon ng director. Ang rating na iyon ay karaniwan nang lumalabas sa World Cup Finals o sa New Year's address ng Pangulo at tumawag ang main office sa Moscow. Gusto rin nilang kunin ang video para sa Central Broadcasting Station. Mabilis na nagbago ang sitwasyon. Hindi na lang ito maliit na pagkakamali ng local station. Isa na itong pambansang interes. Bumuntong hininga ang direktor at nagsabi, "Sa ngayon, alamin mo muna kung saan galing ang video. Pagkatapos, suriin mo rin ang copyright. Kung magkaroon ng problema." Sa oras na iyon, nang sandaling iyon, may isa pang tawag. Mula naman sa mas nakakagulat na lugar, Philippine Consulate General sa Vladivostok. Nais po naming makipagtulungan tungkol sa video ng Pilipinas na naipalabas kagabi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Magiging international incident na ba ito?
Ngunit nakahinga ako ng maluwag sa sumunod na sinabi ng opisyal ng Consulate General. Huwag po kayong mag-alala. Gusto pa naming magpasalamat. Dahil sa video na iyon, sumabog ang interes ng mga tao sa Pilipinas. Kung maaari, nais po naming makipagkita sa inyo at makipag-usap. Kinaumagahan, bumisita ako sa Philippine Consulate General. Sinalubong ako ng mainit ng culture attaché. Ang video na iyon ay bahagi ng isang documentary tungkol sa buhay bukid na ginawa ng isang Filipino broadcast station. Ang pamamagat ay ang ating bayanihan. Huwag po kayong mag-alala sa copyright. Nang kinontak namin ng Filipino Broadcast Station, natuwa pa sila. Nagulat ako. Talaga po, kahit na ibalabas ng walang pahintulot? Sabi nila, nakakagulat na ang kultura ng bayanihan ng Pilipinas ay nakaantig sa mga Ruso. Nag-alok pa sila na ibibigay ang buong series na may Russian subtitle. Bayanihan. Ngayon ko lang narinig ang salitang iyon. Ipinaliwanag ng attaché. Ang bayanihan ay isang tradisyonal na paraan ng pagpapalitan ng paggawa sa Pilipinas. Nagtutulungan ng mga taga-baryo sa panahon ng anihan. Walang pera na umiikot. Paggawa ang ipinapalit. Kapag tinulungan kita ngayon, tutulungan mo rin ako bukas. Kapag narinig, talagang may pagkakahawig ito sa kulhos o subatnik volunteer labor on Saturday ng Russia. Ngunit marahil, mas tao at mas mainit ang pamamaraan nito. Nagpatuloy ang attaché. Sa totoo lang, kahit sa Pilipinas, unti-unti nang nawawala ang kulturang ito. Kaya gumagawa sila ng ganitong mga documentary para itala ang tradisyon. Nakakagulat na nagkaroon ito ng ganitong reaksyon sa Russia. Marami akong pinag-isipan habang umaalis sa Consulate General. Nagsimula man ito sa pagkakamali, parang hindi lang ito aksidente. Ipinakita ng isang maliit na baryo sa Pilipinas ang isang bagay na matagal nang hinahanap-hanap ng mga Ruso. Pagbalik ko sa TV station, mas tumindi ang sitwasyon. Hindi. Dapat kong sabihing mas kahanga-hanga. Nagdagsaan ang mga mensahe sa viewers bulletin board kaya bumagsak ang server at patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao sa harap ng station. At may mas nakakagulat pang balita ang naghihintay. Nagdesisyon ng Central Broadcast Station sa Moscow na opisyal na i-ere ang video sa buong bansa. Ngunit may kondisyon. Kailangan kong pumunta mismo sa Moscow at ipaliwanag ang phenomenon na ito. Ngunit ng sandaling iyon, may tumawag mula sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Ang Filipino-Russian Culture Center sa Ussurisk. Hello, kayo po ba si Miss Ekaterina? Kami po ay Filipino-Russian descendants Philrus, third generation. Tumawag po kami matapos mapanood ang broadcast kagabi. Ang bayanihan na iyon ay eksaktong ginagawa ng aming mga lolo at lola, Filipino-Russian descendants. Sila ang mga inapo ng mga unang manggagawa at mandaragat na Pilipino sa Russian Far East na nagtayo ng sarili nilang komunidad at nagpanatili ng kultura sa kabila ng pagbabago ng panahon. Alam kong may mga komunidad sila, ngunit hindi ko inakalang tatawag sila. Kahit noong panahon ng economic collapse o matinding hirap, nakaligtas ang aming mga ninuno sa pamamagitan ng bayanihan. Hindi sila makakaligtas kung hindi sila nagtulungan. Kaya nang makita namin ang video na iyon, napaiyak kami. Narinig ko ang nanginginig na boses sa kabilang linya. Naramdaman ko rin ang kirot sa ilalim ng aking ilong. Para sa kanila, ang video ay hindi lang tanawin ng isang baryo, kundi ang paraan ng pamumuhay at karunungan ng kanilang mga ninuno para mabuhay. Nag-alok ang president ng Filipino-Russian Culture Center. Mayroon pa ring mga matatandang Philrus sa Ussurisk na naaalala ang tradisyon ng bayanihan. Kung pupunta ang TV station para kumuha ng footage, maipapakita namin ang kultura ng Pilipinas sa loob ng Russia. Agad kong iniulat ang alok sa director. Napagtanto ng director na hindi na ito basta aksidente lamang, kaya nagbigay siya ng pahintulot na gumawa ng isang special feature. Nang gabing iyon, pauwi na ako nang masaksihan ko ang isang kakaibang tanawin. Nagtipo ng mga tao sa parke ng apartment complex. Lahat ay may dalang pagkain at nagsasalo-salo. Sabi ng isang babae. Napanood ko ang broadcast na iyon. Naisip namin, bakit hindi natin gawin ito? Nagdala kami ng kani-kaniyang pagkain at nagsalo-salo. Napakasarap sa pakiramdam. Isang pagbabago na dulot ng isang 8 minutong video. Nagsimulang kumalat ang isang maliit na init sa malamig na lungsod. Kinabukasan, masusi kong sinuri ang mga material na nakuha ko mula sa Philippine Consulate General. Mayroon ang buong series ng Ang Ating Bayanihan, ngunit may isang espesyal na video ang nakakuha ng aking pansin. Isang 45 minutong documentary na pinamagatang paggawa ng atsara sa taglamig. Dahil sa kuryosidad, sinimulan ko ang video.
Ang setting naman ngayon ay isang lumang bahay kubo sa isang baryo sa Pilipinas. Ang pangunahing karakter ay si Lola Iska. Isang karidad, 74 taong gulang na 50 taon nang gumagawa ng atsara pickled and ripe papaya. Sa isang pamilyang magsasaka. Nagsimula ang video sa paghahanda. Alas 5 ng umaga, inilabas ni Lola Iska ang isang malaking banga sa bakuran. Nagbulong siya sa sarili. Dumating na naman ang panahon ng atsara. Hindi kakain ng kanin ng mga apo ko kung walang atsara. Alas as nagsimulang dumating ang mga kapitbahay. Lola Iska, ang ganda ng mga papaya ngayon ah. Oo, kinampihan tayo ng panahon. Sige, uminom muna tayo ng kape bago magsimula. Ang tanawin ng mga lola na nakaupo ng pabilog at umiinom ng kape ay puno ng damdamin. Ngunit nang makinig ako sa kanilang usapan, napagtanto kong hindi lang ito simpleng paggawa ng atsara. Ang bunso ni Aling Nena, hindi makakauwi galing Maynila, di ba? Oo, nilalagnat daw ang bata, kaya magdadagdag ako ng gawa at padadalhan ko sila. Sige, magtulungan tayong magdagdag. Ang pag-aalala sa sitwasyon ng kapitbahay na parang sarili nilang problema ay kapansin-pansin. Nang magsimula ang aktual na paggawa ng atsara, gumalaw ang buong baryo. Nagdala ang mga lalaki ng mabibigat na papaya. Naghanda ang mga bata ng mga sangkap at naglagay naman ang mga lola ng mga papaya sa banga. Ito ang trabaho sa Pilipinas tuwing taglamig, sabi ni Lola Iska sa kamera. Hindi mo ito kayang gawin mag-isa. Sa paggawa ng magkasama, lalabas ang masarap na lasa. Ang pagkaing inihanda para sa tanghalian ay kahanga-hanga, adobo, kanin, bagong gawang atsara. Umupo silang lahat ng pabilog para kumain at ang atmosfera ay parang isang fiesta-pista. Habang pinapanood ko ang video na ito, mas naging malinaw sa akin kung bakit labis na naantig ang mga Ruso. Hindi lang sila gumagawa ng pagkain, isa itong pista ng pag-ibig at pagbabahagi. Habang nanonood ako, nagring ang telepono. Ang director, Ekaterina, nagdesisyon na ang main office sa Moscow. Sa Biyernes ng gabi, alas 7, Golden Time, mag-e-ere tayo ng special program na ang pagkakaisa ng Pilipinas. Ikaw ang producer? Nagulat ako. Golden Time? At ako ang producer? Ngunit matatag ang director. Ikaw ang nagpasimula nito. Panindigan mo hanggang sa huli. At naaprubahan na rin ang feature tungkol sa Philrose. Pumunta ka na sa Ussurisk. Matapos patayin ang telepono, natulala ako sandali. Ang isang simpleng pagkakamali ay naging ganito kalaking proyekto. Nang sandaling iyon, nagring ulit ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, ako po si Olga Pak, third generation Philrose na nakatira sa Kyzylorda, Kazakhstan. Nakita ko po sa Russian news na nagkakagulo po dahil sa video ng bayanihan. Opo, totoo po. Pero bakit po kayo tumawag mula sa Kazakhstan? Pinilit po ako ng lola ko na tumawag. Napilitan po siyang lumipat noong panahon ng digmaan at doon din daw sila gumawa ng atsara. Nanginginig ang boses niya. Sabi niya, kahit kulang sa gulay at asin, gumagawa pa rin sila basta may kaunti silang materyales. Iyon daw ang nagpanatili sa kanilang buhay. Nagluha ako habang nagtatala. Ang atsara ay hindi lang pagkain. Ito ay kaligtasan, pag-asa at bayan. Sa tren patungong Ussurisk, pinag-aralan ko ang kasaysayan ng Philrose, ang katotohanan na maraming Pilipino ang napilitang lumipat o nabilanggo sa Central Asia sa panahon ng kasaysayan at ang mga taong nakaligtas sa malupit na kalagayan. Nang bumaba ako sa Ussurisk, sinalubong ako ng president ng Filipino-Russian Culture Center. Miss Ekaterina, welcome. Hinihintay ka ng aming mga matatanda. Pagdating namin sa Culture Center, 12 ng lola at lolo ang nagtipon. Sa gitna nila, tumayo ang pinakamatanda, si Lola Maria, 60 taong gulang. Ako si Lola Maria, ang pinakamatanda sa bayong ito. 6 taong gulang ako noong napilitan kaming umalis. Ipinakita sa akin ni Lola Maria ang isang lumang album. Mga larawang naninilaw na. Itinuro niya ang isa sa mga larawan at nagsabi, "Ito ay kuha sa Kazakhstan. Tingnan mo, ang payat-payat namin, di ba? Pero gumagawa pa rin kami ng atsara." Ang mga tao sa larawan ay butot balat, ngunit nagtitipon sila sa paligid ng isang banga na nakabaon sa lupa. Saan kami kukuha ng gulay? Kahit anong mahawakan namin, inilalagay namin. Pero atsara pa rin yan. Doon namin naramdaman ang bayan namin. Nagdagdag ng kwento ang isa pang lola sa tabi niya. Noong inilibing namin ang atsara para ferment,
lumabas ang buong kapitbahayan. Noong una, nagtataka ang mga Ruso, pero kalaunan ay nakikikain na rin sila. Sabi nila, masarap! Sa pakikinig ko sa kanilang kwento, naintindihan ko kung paano nag-ugnay ang bayanihan at ang paggawa ng atsara. Ang espiritu ng pagbabahagi at pagtutulungan kahit sa matinding kalagayan, iyan ang nagpanatili sa buhay ng mga Philros. Gusto namin subukang gumawa ng atsara ngayon, sabi ni Lola Maria. Gusto naming ipakita sa mga Ruso kung paano kami gumagawa. Nang makita ko ang mga sangkap, iba talaga sa Pilipinas. Repolyo, beet, bell pepper, herbs, ngunit bihasa ang mga kamay ng mga lola. Tingnan mo, ganito ilalagay sa brine. Ang tamang dami ng asin ang importante. Nagpaliwanag ang mga lola isa-isa. Sa tabi nila, nagtatala ang mga kabataang Philrus. Hindi po namin natutunan ng maayos, sabi ng isang babaeng 40 anyos. Sinubukan namin kalimutan ng lahat ng Pilipino para maging Ruso. Nagsisisi kami ngayon. Habang gumagawa ng atsara, nagkuwento ang mga lola tungkol sa nakaraan. Ang pinakamahirap ang unang taglamig. Walang makain. Inakala naming mamamatay na kami. Pero nakaligtas kami dahil sa preserved food. Oo nga! Sabi ng mga kapitbahay naming Ruso, sumasiga sila kapag kumakain ng atsara namin. Doon nagsimula ang pagpapalitan ng mga bagay. Atsara kapalit ng tinapay. Napagtanto ko, ang atsara ay hindi lang pagkain. Ito ay isang tulay ng cultural exchange. Nang matapos ang paggawa, may nakakagulat na nangyari. Nagsimulang dumalaw ang mga kapitbahay na Ruso, isa-isa. Lola Maria, narinig naming gumagawa kayo ng atsara. Pwede bang makita? Ang sarap ng atsara na binigay mo noong nakaraang taon. Gusto kong matutunan kung paano gawin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Culture Center ay naging isang klase sa paggawa ng atsara na pinaghalong Ruso at Philrus. Pagbalik ko mula Asurisk, nagsimula akong maghanda para sa unang regular broadcast. Ang pagkakaisa ng Pilipinas, syempre, ay napagdesisyonan na maging atsara special. Pinaghalo ko ang video ng bayanihan na aksidente kong naipalabas ang paggawa ng atsara ni Lola Iska sa Pilipinas at ang kwento ng mga Philrus. Nag-aalala ako bago ang broadcast. Hindi na ito aksidente, kundi opisyal na programa. Manonood kaya ang mga tao? Biyernes ng gabi? Alas? 7? Sa wakas, nagsimula ang broadcast. Magandang gabi. Ito po ang pagkakaisa ng Pilipinas. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang kwento ng atsara at ng pagkakaisa. Ako mismo ang naging host. Nanginginig ako. Ngunit sinubukan kong magsalita ng mahinahon. Una, ipinalabas ang video ni Lola Iska. Ngayon, may Russian subtitle na at buong version. Pagkatapos, ikinuwento ko ang mga lola na Philrus na nakilala ko sa Ussuriyisk. Sa kabila ng masalimuot na kasaysayan, patuloy silang gumawa ng atsara. Iyon ang kanilang identidad at paraan ng kaligtasan. Habang umere ang broadcast, sinuri ko ang real-time na reaksyon ng mga manonood. Sumasabog, sabi ng lola ko. Gumawa rin daw siya ng salted vegetables noong digmaan. Hindi ko alam na may ganoong kasaysayan pala ang mga Philrus. Bigla akong ginanahan sa atsara. Pagkatapos ng broadcast, bumagsak ulit ang website ng TV station. Nagdagsaan ang mga inquiry tungkol sa paggawa ng atsara. Kinabukasan, isang nakakagulat na tanawin ang nasaksihan ko. Nagdagsaan ang mga tao sa Central Market ng Vladivostok. Lahat ay bumibili ng gulay. Napanood ko ang broadcast kagabi. Sabi ng isang babae. Naisip kong gumawa ng sarili ko. Mukhang hindi lang ako. Nagulat din ang mga tindera sa market. 40 taon na akong nagtitinda. Ngayon lang nangyari ito. Ubos na ang mga gulay. Ganoon din sa mga tindahan ng Filipino food. Paumanhin, wala pa kaming stock hanggang sa susunod na linggo, sabi ng may-ari. Sino ba namang mag-aakala na biglang tataas ang demand? Ngunit may mas nakakaantig pang nangyari. Kusang loob na nagsimulang magbigay ng klase sa paggawa ng atsara ang mga lola na Philrus. Tutulong po kami, tawag sa TV station ng isang lola. Gusto po naming turuan ng maayos ang mga tao dito. Pagkalipas ng isang linggo mula sa unang broadcast, inatasan ako na pumunta sa Moscow. Nagdesisyon ng Russian State TV main office na palakihin ang pagkakaisa ng Pilipinas para sa pambansang broadcast. Congratulations, Ekaterina! Nakipagkamay sa akin ang programming director ng Moscow. Gawin natin ang himala ng Vladivostok sa buong bansa. Iba ang Moscow sa Vladivostok. Isang malaking lungsod na puno ng kompetisyon.
Magkakaroon din kaya ng empatiya ang mga tao rito sa pagkakaisa ng Pilipinas? Habang naghahanda para sa unang pambansang broadcast, sumubok ako ng bagong approach. Hindi lang ipapakita ang video ng Pilipinas, kundi susuriin at pagdedebatehan kasama ang mga Russian expert. Ang unang guest ay si Dr. Ivan Petrov, isang sosyologo mula sa Russian Academy of Sciences. Ang paggawa ng atsara ay interesante dahil ipinapakita nito ang perpektong harmoniya ng individualism at collectivism, paliwanag niya. Pinapanatili nila ang lasa ng bawat pamilya, ngunit ginagawa at pinagsasaluhan ng magkasama. Ang isa pang guest ay ang president ng Moscow Filipino Community. Gumagawa rin kami ng atsara sa Moscow sa loob ng 30 taon. Noong una, mga Pilipino lang, pero ngayon, marami na ring Ruso ang sumasali. Sa wakas, dumating ang araw ng pambansang broadcast, isang malamig na Biyernes ng gabi sa Nobyembre. Nagsimula ang broadcast sa video ng atsara, ngunit nagdagdag kami ng isa pang elemento. Ikinumpara namin ito sa Russian traditional preserved food culture. Mayroon din sa Russia ng fermented food, tulad ng ogursi pickled cucumber o kwasyanay kapusta pickled cabbage. Paliwanag ko, ngunit ang paggawa ng atsara ng Pilipinas ay kakaiba dahil hindi lang ito preservation, kundi isang kultura ng pagbabahagi. Sa kalagitnaan ng broadcast, may nakakagulat na live remote na naganap. Nagkaroon kami ng live video call kay Lola Iska sa Pilipinas. Hello sa inyong lahat sa Russia. Kumaway si Lola Iska. Nakakahiya na sumikat ng ganyan ang atsara ko. Sa pamamagitan ng interpreter, tumanggap kami ng mga tanong mula sa manonood. Lola, ano po ang sikreto para makagawa ng masarap? Sikreto? Simple lang. Isipin mo ang taong kakain habang gumagawa ka. Ang manugang ko, ayaw niya ng maaalat, kaya binawasan ko ang asin. Ang para sa bata, hiniwa ko ng maliit. Sa mainit na sagot na iyon, uminit ang chat section. Para siyang lola ko talaga, ang pagkain na may pagmamahal. Naalala ko ang babushka lola ko. Ang rating ay umakyat ng real time. Lumampas ito sa 30% hanggang 35%. Pagkatapos ng broadcast, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Nagsimulang magtatag ng mga atsara making club sa iba't ibang lugar sa Moscow. Nagkaroon ng hashtag sa SNS, ang atsara, at nagsimulang mag-post ang mga tao ng larawan ng atsara na ginawa nila. Gumagawa kami ng atsara sa weekend sa komunidad ng Arbat Street. Sino ang sasali? Gumagawa rin ng atsara circle ang kondo namin. May tawag din mula sa Philippine Embassy. Salamat sa inyo, Miss Ekaterina. Ang Filipino-Russian Cultural Exchange ay umabot na sa bagong dimension. Gusto namin itong suportahan sa government level. Matapos ang tagumpay ng atsara episode, nagdesisyon akong palakihin ang series. Ang pangalawang theme ay tungkol sa pagpupugay sa mga ninuno honoring the ancestors at ang pagbabahagi ng handa feast. Nag-alala ako kung paano ipapaliwanag ang kultura na ito sa mga Ruso. Ngunit si Father Andrei ng Russian Orthodox Church ay nagbigay ng magandang ideya. Ang pagpupugay ay hindi religious ceremony, kundi ekspresyon ng pagmamahal sa pamilya. Iisa ang esensya nito sa Requiem Mass namin. Sa broadcast, ipinakita namin ng detalyado ang proseso ng paghahanda ng mga paboritong pagkain ng yumao, ang paghahanda ng maingat sa mga pagkain na tulad ng lechon o adobo, at ang oras kung saan nagtitipon ng pamilya at nagkukwento ng mga alaala. Ito ang paborito ng lolo ko, sabi ng isang Filipino family sa interview. Naaalala namin si lolo tuwing ganitong panahon. Ang reaksyon ng mga Russian viewer ay hindi inaasahan. Pumupunta rin kami sa libingan tuwing Pasko ng pagkabuhay, pero hindi kami ganoon kadetalyado. Napakaganda ng paraan nila ng pag-alala sa yumao, lalo na ang mga matatandang manonood, ang nagpakita ng malaking empatiya. Pagkatapos ng broadcast, isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Nagsimula ring magdaos ng katulad na memorial dinner ang mga pamilyang Ruso. Gumawa ako ng borscht na paborito ni nanay, sulat na isang manonood. Napakasarap sa pakiramdam na magtipon ng pamilya. At pag-usapan si nanay. Ang pangatlong theme ay tungkol sa tradisyonal na palengke traditional market. Ang masiglang eksena sa palengke, ang mga nagtitinda na puno ng tao, at ang kultura ng pagbibigay ng sobras extra, free item. Ang lahat ng ito ay nagpukaw ng nostalgia sa mga Ruso. Ganyan din ang palengke namin noong panahon ng Soviet, sabi ng isang tao. Ngayon, lahat ay nagiging masyadong calculating. Ang mga tindera sa Danilovsky Market ng Moscow ang unang gumalaw. Gawin din natin ito na parang sa Pilipinas, sabi ng isang tindera ng gulay. Nagsimula siyang magbigay ng sibuyas ng sobra sa mga bumibili ng 1 kilogram ng patatas. Ha? Pati ito?
Nagulat ang mga customer, ngunit maliwanag ang kanilang mukha. Napanood niyo ang Filipino broadcast, di ba? Kailangan ng pagkakaisa. Ang maliit na pagbabagong ito ay kumalat sa buong market. Dumami ang usapan sa pagitan ng mga tindera at customer at nagsimulang bumalik ang sigla sa market. Ang TV station ay nakatanggap ng mga tawag mula sa iba't ibang rehiyon. Nagsimula na rin ang market revitalization campaign ng St. Petersburg at magsasagawa ng pagkakaisa campaign ng mga tindero ng Irkutsk. Sa ikatlong buwan, ang pagkakaisa ng Pilipinas series ay naging isang social phenomenon sa Russia. Opisyal na nag-anunsyo ang Ministry of Culture. Ang programang ito ay nagdudulot ng positibong pagbabago sa Russian society kaya susuportahan ng government level ang pagpapanumbalik ng communal culture. Ekaterina, may malaking proyekto. Tawag ng programming director. Mag-cover tayo ng malawakan tungkol sa kultura ng atsara ng mga Philrus sa Central Asia. 2 weeks business trip. Umalis ako patungong Kazakhstan, kasama ang production team. Ang unang destinasyon ay ang Filipino settlement sa Almaty. Pagbaba namin sa airport, sinalubong kami ng Filipino Association. Salamat sa Russian broadcast. Nagsimulang magkaroon ng interes ang aming mga kabataan sa kultura ng Pilipinas. Pagdating namin sa Philrus Village, isang nakakagulat na tanawin ang bumungad. Ang buong baryo ay abala sa paghahanda ng atsara. Tuwing Nobyembre, gumagawa kami ng preserved food sa buong baryo. Paliwanag ng village chief. Espesyal ngayon dahil pupunta ang Russian broadcast team kaya mas masigla ang lahat. Nakilala ko si Lola Elena, 85 taong gulang. Noong napilitan kaming umalis, itinago ng nanay ko ang papaya seed sa loob ng kanyang damit. Iyan ang simula ng aming bukid. Ipinakita sa akin ni Lola Elena ang isang lumang banga. Ito ang banga na ginagamit namin sa loob ng 16 taon. Kahit dito sa lupa ng Kazakhstan ginawa, pareho pa rin ang lasa. Ang bayanihan sa baryo ay parang isang pista. Lahat ay sumasali, matanda at bata. Kulang kami sa papaya, kaya gumagamit kami ng maraming repolyo. Paliwanag ng isang babae. Iba man ang sangkap, pareho naman ang puso. Ang tanawin ng mga lola na nagtuturo sa kanilang mga apo kung paano gumawa ay kapansin-pansin. Tingnan mo, ganito ilagay, isa-isa. Hindi pwedeng mabilisan. Sabi ng isang Philrus youth, 3rd generation. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang atsara. Nahihiya ako sa mga kaibigan kong Ruso. Pero nagbago ang isip ko nang mapanood ko ang Russian broadcast. Ito ang identidad namin. Ang pinaka nakakaantig na sandali sa coverage ay nang dumalaw ang mga kapitbahay na Ruso. Pwede rin ba kaming makita? Siyempre, sama-sama tayo. Masayang sinalubong sila ng mga Philrus. Agad na nakibahagi ang mga kapitbahay na Ruso sa atmosfera. Naglagay sila ng asin sa gulay na magkasama at nagkape. Ang sarap sa pakiramdam na gumawa ng isang bagay ng magkasama, sabi ng isang Russian woman. Ganyan din kami noong araw. Nang lumipat kami sa Tashkent, Uzbekistan, nakakita kami ng isa pang kwento. Maraming Uzbek ang sumali sa event na ginanap sa Filipino Culture Center. Pakiramdam namin, nag-uugnay ang kultura ng paggawa ng fermented food at pag-preserve ng gulay. Sa Tashkent, nakilala ko ang isang espesyal na lola, si Lola Gina, 95 taong gulang, isa sa mga nakaligtas sa first generation. Paano ko makakalimutan ang araw na iyon, Ika? 28 ng Oktubre, may luha sa mata ni Lola Gina. Madaling araw, dumating ang Soviet Army at sinabing maghanda sa loob ng 2 oras. 8 taong gulang si Lola noon. Sabi niya, nagmadali ang nanay niya, hindi alam kung ano ang dadalhin. Pero ang unang kinuha niya ay ang banga ng atsara. Sabi niya, mabubuhay tayo basta mayroon ito. Ang testimony ni Lola Gina ay napakamakulay. 40 kataong nakakulong sa loob ng cargo train. Sa loob ng 1 buwan, walang banyo, walang makain. Pero naghati-hati kami ng atsara na dala ni nanay at nakaligtas kami. Sabi niya, sandali lang, makakauwi rin tayo. Pero hindi sila nakauwi. Iniwan sila sa Kazakhstan wilderness at napilitang tumira sa mga bahay butas. Ang unang taglamig ay impyerno, 40 grasensi, walang makain, at naghukay kami ng ugat ng damo. Pero gumawa pa rin kami ng atsara, kahit pilit. Bakit po ninyo pinilit? Tanong ko, kasi hindi lang ito pagkain. Para hindi namin makalimutan kung sino kami. Kapag kinain namin iyon, naaalala namin ang bayan namin. At nagkakaroon kami ng pag-asa na makakauwi rin kami balang araw. Inihatid kami ni Lola Gina sa community cemetery. Ang mga nakahimlay dito,
Sila ang mga namatay noong panahong iyon, sa lamig at gutom. Pero pinanatili nila ang banga hanggang sa huli. Ang mga lapida ay mayroong Filipino at Cyrillic na sulat. Libingan ito ng nanay ko. Haplos ni Lola Gina ang lapida. Huwag mong kalimutan ang lasa ng Pilipinas. Iyon ang huli niyang habilin. Pagkatapos ng coverage, walang nagsalita sa team habang pabalik kami sa inn. Naramdaman namin ang atsara ay hindi lang pagkain, kundi kaligtasan, identidad at pag-asa. Nang gabing iyon, nag-journal ako. Ano kaya ang lasa ng Pilipinas para sa kanila? Hindi ba ito ang lugar na pwedeng balikan? Hindi man sila nakabalik ng pisikal, pero sa pamamagitan ng lasa, bumabalik sila sa bayan araw-araw. Ang Bishkek, Kyrgyzstan, ang huling shooting location. Isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari dito mula nang umere ang Russian broadcast. Ganap na nagbago ang pagtingin sa amin, sabi ng director ng PhilRus Association. Noong una, gusto naming itago, pero ngayon, ipinagmamalaki na namin. Pagbalik ko sa Moscow matapos ang Central Asia coverage, may nakakagulat na balita ang naghihintay. Pumayag si Lola Iska ng Pilipinas na bumisita sa Russia. Masiglang sabi ng programming director. Isa katuparan natin ang pakikita nila ng mga lola na Philrus. Hindi lang ito simpleng pakikita. Ito ay isang historical na sandali kung saan makikita ulit ang mga kababayan na nagkahiwa-hiwalay dahil sa agos ng kasaysayan pagkalipas ng 80 taon. Inimbitahan namin ang 3 lola na Philrus mula sa Central Asia para sa pakikita sa airport. Sina Lola Elena, Lola Gina at Lola Maria. Nobyembre 15. Alas 3 ng hapon. Sheremetyevo Airport, Moscow. Mga lola, lalabas na po sila. Sabi ko sa mga lola na Philrus. May dala silang mga bulaklak at namumula na ang kanilang mga mata. Sa wakas, bumukas ang gate at lumabas si Lola Iska na nakasuot ng magandang Filipiniana. Sandaling tumigil ang oras. Naku, Lola Elena! Si Lola Elena ang unang lumapit. Talaga pong galing kayo sa bayan. Nang magyakapan ng dalawa, napahinto ang lahat ng tao sa airport lobby. Napakahirap ang dinanas nyo. Umiyak si Lola Iska. Hindi po, kami po ang nagpapasalamat. Hindi nyo po kami nakalimutan at tinalaw nyo po kami. Umiyak ang 4 na lola ng magkasama. Pati ang mga tao sa paligid, ang mga reporter at ang mga airport staff, lahat ay umiyak. 87 taon na. 87 taon na bago ko nakita ang isang tao mula sa bayan. Pinunasan ni Lola Gina ang kanyang luha gamit ang panyo. Nag-usap ang mga lola sa pinaghalong Filipino at Ruso. Iba man ang salita, nagkakaintindihan ng kanilang puso. Kinabukasan, isang special event ang ginanap sa Moscow Filipino Culture Center. Ngayon, sama-samang gagawa ng preserved food ang Pilipinas at Central Asia. Pagpapakilala ko. Hindi. Ang mas tumpak ay magkikita ulit ang mga pusong nagkahiwalay at gagawa ng magkasama. Sa isang tabi, ginawa ni Lola Iska ang tradisyonal na atsara ng Pilipinas. At sa kabilang tabi, ginawa naman ng mga lola na Philrus ang atsara ng Central Asia style. Naku, gumagamit din pala kayo ng ganitong gulay? Nagulat si Lola Iska. Wala po kaming gulay na Pilipino, kaya ito po ang ginawa namin. Pero magkatulad po ang lasa, di ba? Tumawa si Lola Elena. Nagsimulang maghalo ang dalawang paraan ng paggawa. Nagturo si Lola Iska kung paano gamitin ang luyang dilaw. At ipinakita naman ng mga lola na Philrus ang paggamit ng local herbs para magpabango. Pareho lang pala ang puso, sabi ni Lola Iska. Ang puso na gumawa ng may pagmamahal at pagbabahagi. Marami ring Ruso ang dumating. Lahat sila ay nagtipon sa paligid ng mga lola at natuto. Habang abala sila sa paggawa, kinuha ni Lola Maria ang isang lumang notebook. Ito ang recipe book na iniwan ng nanay ko. Nagsimula siyang magsulat noong 1937. Ang notebook ay puno ng Filipino food names na nakasulat sa Cyrillic letters. Hindi marunong magsulat si nanay, kaya tunog lang ang isinulat niya. Pero hindi niya pwedeng kalimutan. Umiyak si Lola Iska na makita ang notebook. Ito ang tunay na kayamanan. Mas mahalaga pa kaysa sa anumang artifact sa museum. Nang sandaling iyon, lumapit ang isang Russian woman. Pwede rin po ba akong matuto? Interesado po ang apo ko sa kultura ng Pilipinas. Siyempre! Sabay-sabay na sagot ng 4 na lola. Agad na naging isang maliit na klase sa pagluluto. Ang mga lola ang naging guro at tinuruan ng mga Ruso. Tingnan mo, ganito hawakan ng gulay. Huwag masyadong diinan. Ang asin, ganito lang. Naku, nasobrahan! Hindi nagtapos ang tawanan. Kahit iba ang wika,
Nagkaintindihan sila sa pamamagitan ng galaw at hudyat. Para sa tanghalian, may espesyal na menu na inihanda. Kanina't pelmeni Russian dumplings at bagong gawang atsara. Ito po ang harmoniya, sabi ng isang participant. Walang hangganan ng hapagkainan. Habang kumakain, nagkwento pa ang mga lola ng mas malalim. Kung sinukuan namin ang lasa ng Pilipinas, baka natunaw na kami ng tuluyan sa Russia, sabi ni Lola Elena. Pero dahil sa lasa na ito, hindi namin nakalimutan kung sino kami. Kahit sa Pilipinas, marami na rin ang bumibili sa supermarket. Sagot ni Lola Iska. Pero tuwing taglamig, gumagawa pa rin kami. Iyan ang puso ng Pilipino. Pagkatapos ng tanghali, may nakakagulat na anunsyo. Ang Deputy Minister ng Russian Ministry of Culture ay personal na dumalo. Nang makita ko ang tagpong ito, naramdaman ko ang kapangyarihan ng kultura. Sa government level, susuportahan namin ang pagpapanatili ng Philrus culture. At isang mas nakakagulat na anunsyo ang sumunod. Taon-taon, idedeklara ang Nobyembre bilang Month of Traditional Food Culture. Magdaraos ng festival sa buong Russia para buhayin ang cultural exchange. Sa sandaling iyon, napuno ng palakpakan ng lugar. Niyakap ng mga lola ang isa't isa at umiyak. 87 taon na. Pagkatapos ng 80 taon, kinilala na rin kami. Nang matapos ang event, natapos ang special atsara na ginawa ng 4 na lola. Ito ang atsara ng pagkakaisa, sabi ni Lola Iska. Pinaghalo namin ang paraan ng Pilipinas at ang paraan dito. Tikman ninyo. Ibinigay ng mga lola sa mga participant. Kakaibang lasa. Lasa na may kasaysayan. Matapos ang matagumpay na event, nakatanggap ako ng hindi inaasahang imbitasyon mula sa Philippine government. Malaki ang kontribusyon ni Miss Ekaterina sa Filipino-Russian Cultural Exchange. Personal po ninyong maranasan ang Pilipinas. Nagsimula ang 2 linggong pagbisita ko sa Pilipinas. Ang unang destinasyon ay syempre ang sagada ang setting ni Lola Iska. Ang tagal mo, Iha. Hinihintay ka ng buong baryo. Naghihintay si Lola Iska sa pasukan ng baryo. Nagkagulo ang buong baryo. Dumating ang Russian producer. Ang buong baryo ay puno ng mga banner ng pagbati. Welcome, Russian friends. One in pagkakaisa. Ano po lahat ito? Nagulat ako. Sumikat daw ang baryo namin sa Russia. Gusto nilang magpasalamat. Pagpasok namin sa lumang bahay kubo, punong-puno ang hapagkainan ng pagkain. Sinigang, lumpia, lechon, kawali. Luto ito ng buong baryo. Paliwanag ni Lola Iska, hindi lang ako ang nagluto. Nagdala ng tig-iisang putahe ang mga kapitbahay. Bakit po nag-abala pa kayo ng ganito? Wala akong masabi. Kinilala niyo ang kultura namin sa Russia, di ba? Napakalaking kagalakan iyon. Habang kumakain, nag-usap kami ng mga taga-baryo. Dahil sa Russian broadcast, napag-isipan din namin ulit ang kahulugan ng bayanihan. Sabi ng isang babae, akala namin, ordinaryo lang. Pero isa pala itong ipinagmamalaking kultura. Kinabukasan, naranasan ko ang pagtatrabaho sa bukid. Sa pagkakataong ito, ako naman ang sumubok. Ganito hawakan, turo ni Lola Iska. Sa una, hirap na hirap ako, pero unti-unti nasanay ako. Tinulungan ako ng mga babae sa baryo. Ang galing mo? Para ka ng Pilipino. Napakasaya na magtrabaho ng magkasama. Isang init na hindi ko naramdaman sa Russia. Iyan ang bayanihan, sabi ni Lola Iska. Ang trabahong mahirap kapag mag-isa. Nagiging masaya kapag magkasama. Paglipat ko sa Maynila, bumisita ako sa Quiapo Market. Masigla pa ito kaysa sa nakita ko sa TV. Napansin ng mga tindera na galing ako sa Russia. Napanood namin ang broadcast. Dahil sa inyo, dumami ang mga Russian tourist. Totoo, sa iba't ibang sulok ng market, may naririnig akong Ruso. Mas mabait ang mga tindera sa mga customer na Ruso. Ito, service. Tikman mo. Sinubukan ko ang iba't ibang pagkain. Taho, pandesal, isaw. Huwag ka na magbayad. Kaway ng isang babae. Ipinakita mo sa Russia ang market namin, di ba? Hindi po. Magbabayad po ako. Huwag na. Pagkakaisa. Sa huli, nabusog ako ng libre. Nakakahiya. Pero nagpapasalamat ako. Ang pinaka nakakagulat sa Maynila ay ang kultura ng barangay. Inimbitahan ako ng isang opisyal ng Philippine Culture Institute sa barangay kung saan siya nakatira. May gathering kami ngayon. Sumama ka. May 20 residents na nagtipon sa barangay hall.
Bawat isa ay may dalang tigi-isang putahe. Ito po ba ang barangay culture sa Pilipinas? Kakaunti na lang ang ganito ngayon, pero nagbalik kami matapos mapanood ang Russian broadcast, paliwanag ng isang resident. Ang Russian broadcast? Opo, nakita namin silang nagtitipon, kaya naisip naming subukan. Sa una, kainan lang. Pero ngayon, bonbon na kaming nagkikita. Ang mga residents ay nagbabahagi na ng pagkain habang nagkukuwentuhan. Nagpapalitan sila ng information tungkol sa edukasyon ng mga bata at balita sa kapitbahayan. Noong una, bati lang kapag nakikita sa elevator. Pero ngayon, naging tunay silang kapitbahay. Nainggit ako. Imposibleng mangyari ito sa Russian apartment. Paano po kayo nagsimula? Tanong ko. Kailangan ng lakas ng loob. Sa una, awkward. Pero nang magtipon kami, napakaganda sa pakiramdam. Kinabukasan, naranasan ko ang isang tradisyonal na seremonya ng Pilipinas. Isang klase tungkol sa pagpupugay sa mga yumao. Ang pagpupugay ay oras para alalahanin ng mga yumao, paliwanag ng instructor. Bawat pagkain ay may kahulugan. Natutunan ko kung paano ilagay ang mga pagkain sa altar. Komplikado, ngunit ang sincerity ay ramdam. Pumupunta rin kayo sa libingan sa Russia, di ba? Tanong ng instructor. Opo, pero hindi ganoon kadetalyado. Iba man ang form, pareho lang ang puso. Ang pag-alala at pagpapasalamat sa ninuno. Ang pinaka nakakagulat ay ang pagbabahagi ng mga pagkain. Pagkatapos ng seremonya, lahat ng pagkain ay pinagsaluhan ng mga participant. Ito po ay tinatawag na pagbabahagi ng handa. Ang ibig sabihin, kumakain ng magkasama ng ninuno. Sa huling araw, naglakad ako sa Vegan Old Manila, historic town. Isang bayan kung saan nagkakasama ang tradisyon at modernidad. Naisip ko, sana may ganito rin sa Russia. Pumasok ako sa isang souvenir shop. Nag-alok ng tsaa ang tindera. Napanood ko ang Russian broadcast. Ang sarap sa pakiramdam na naiparating ang pusong Pilipino, sabi niya. Naantig ang mga Ruso dahil may pagkakaisa doon. Nagbigay siya sa akin ng sobrang polvoron, powdered milk candy. Dalhin mo pa uwi sa Russia. Iba man ang form, may pararating naman ang puso. Puno ng regalo ang daan pa uwi sa airport. At Sarah, kakanin, at higit sa lahat, pagkakaisa mula sa puso. Sa loob ng eroplano, binalikan ko ang tutong linggo. Naintindihan ko kung ano ang pusong Pilipino. Hindi ito espesyal na bagay. Ang pakikitungo sa tao, pagbabahagi, pagbibigay, pagsasama-sama. Pagkalipas ng 3 taon, mula nang bumalik ako sa Russia, malaki ang ipinagbago ng bansa. Hindi. Ang mas tumpak ay naibalik ang ilang bagay. Nag-business trip ako sa Vladivostok. Sa TV station na iyon 30 taon na ang nakakaraan kung saan nagsimula ang lahat. Ekaterina, masayang sinalubong ako ng mga dati kong kasamahan. Ang station namin, sikat na ngayon bilang the pagkakaisa broadcast station. Totoo. Sa harap ng station, may plaque ng commemoration na the origin ng Filipino-Russian Cultural Exchange. Dito kami nagdaraos ng festival tuwing panahong ito ng taon. Paliwanag ng Vice Director. 3,000 tao ang sumali ngayong taon. Nagbago rin ang lungsod. Nagkaroon na ng tao sa Central Market. Ang mga tindera ay nagbibigay ng sobra at nakikipag-usap sa mga customer. Isang traditional market section ito. Mas maganda ang negosyo ngayon. Tumawa ang isang tindero. Dahil may pagkakaisa, dumami ang regular customer. Nagbago rin ang mga apartment complex. Pagdalaw ko sa apartment na tinirahan ko, may community lounge na sa ground floor. Dahil sa inyo yan, Miss Ekaterina, sabi ng isang lola sa kapitbahay. Mula nang umiri ang broadcast na iyon, nagsimula kaming magbatian. Pagbalik ko sa Moscow, patuloy ang pagbabago. Nakakagulat ang estatistikang inilabas ng government. Sa huling 3 taon, tumaas ng husto ang neighborly interaction, nabawasan ang mga taong nakararamdam ng loneliness, at tumaas ang social trust. Ngunit ang mas mahalaga, kaysa sa numero, ay ang ekspresyon ng mga tao. Lumiwanag ang mga lansangan. Dumami ang tawanan at bati. Nagbago rin ang TV station. Ang pagkakaisa ng Pilipinas series ay umabot na sa season 5 at lumawak na sa ang pagkakaisa ng Mundo series. Anong bansa naman ang susunod? Tanong ng programming director. Mexico po. Malakas po ang family bond nila. Nagpatuloy din ang interes ng mga Ruso sa Pilipinas. Ang mga Filipino language school ay dumami ng 10 beses at ang mga Filipino restaurant ay umabot na sa 100.
Adobo please. Natural na nag-o-order ang mga Ruso. Ang mas nakakagulat ay ang pag-unlad ng Russian-Filipino fusion cuisine. Mayroon na ngayong borscht kanin at pelmeni sinigang. Ang kultura ay naghahalo at umuunlad, sabi ng isang chef. Ganap na nagbago ang Philrus community. Hindi na sila nagtatago. Sa halip, ipinagmamalaki nila. Kami na ang tulay ng kultura. Masayang sabi ni Lola Elena. Kinilala kami pagkatapos ng 87 taon. Ang suporta ng government level ay naging systemic na. Ang Month of Traditional Food Culture ay naging pambansang event. At ang Philrus culture ay naging protected heritage. Isang araw, nakarinig ako ng isang espesyal na balita. Isang baryo sa Siberia ang nabuhay ulit. Sikat daw sila bilang bayanihan village. At nagsimulang bumalik ang mga kabataan. Minsan, naaalala ko ang gabing iyon. Ang midnight ng 9 ng Mayo. Ako lang ang nakaupo sa transmission room. Ang 8 minutong pagkakamali. Tadhana ba iyon? Nagtatanong si Lola Iska sa video call. Aksidente lang yun, di ba? Pero naging katotohanan yan. Tumawa si Lola. Oo, ang aksidente ay naging katotohanan. At ang pagkakamali ay naging himala. Ngayon, may espesyal na regalo sa aking mesa. Isang maliit na banga na gawa ng mga lola na Philrus. Isang liham mula kay Lola Iska. Mga thank you card mula sa mga manonood na Ruso. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang isang iginuhit ng bata. Isang larawan ng Russian babushka at Filipino lola na sama-samang nagluluto sa ilalim. May nakasulat na pagkakaisa sa nanginginig na sulat kamay. Nagtanong ang anak ko, "Mommy, ano ang pagkakaisa?" Tawag sa akin ng nanay ng bata. Sabi ko, iyan ang lasa ng atsara na ibinabahagi ni Lola. Naintindihan niya. Pagkakaisa na alam ng mga bata. Iyan ang tunay na pagbabago. Ngayon, sa iba't ibang sulok ng Russia, nagaganap ang maliliit na himala sa isang apartment sa Novosibirsk. Nagtitipon ng mga kapitbahay at nagluluto. Mas masarap ang gawa natin ngayong taon. Sa market sa St. Petersburg, nagdaragdag ng sobra ang tindero sa customer. Kailangan ng pagkakaisa. Sa isang pamilya sa Moscow, naghahanda ng espesyal na hapunan bilang pag-alaala sa Lola. Borscht na paborito ni Lola. Mga maliliit na pagbabago. Ngunit nagtipon ito at naging isang malaking alon. May tumawag mula sa Philippine National TV. Pambansang TV. Na gustong gumawa ng isang special documentary. Ang himala na dulot ng pusong Pilipino. Russia Edition. Ikaw po ang pangunahing karakter, Miss Ekaterina. Sabi ng producer. Nagkamali lang po ako, sabi ko. Pero gusto naming ipakita kung gaano kaganda ang kinalabasan ng pagkakamaling iyon. Habang nag-shooting, nakilala ko ulit ang maraming tao. Ang lola na umiiyak sa lobby ng broadcast station. 3 taon na ang nakakaraan, ay isa na ngayong cooking class instructor. Nagbago ang buhay ko dahil sa iyo, Ekaterina. Hindi na ako nag-iisa. Iyan ang sinabi ng mga taong nakilala ko sa iba't ibang sulok ng Russia. Nalaman ko ang pagkakaisa. Nagkaroon ako ng kapitbahay. Masarap sa pakiramdam na magkasama. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa akin. 5 taon na ang nakakaraan. Ako ay isang malungkot na babae sa lungsod. Malayo ang pamilya, walang kaibigan. Trabaho lang ang inatupag. Ngayon, iba na. May pamilya ako sa buong Russia, sa Central Asia, at sa Pilipinas. Hindi man kami magkadugo, pamilya kaming nagkakaisa sa puso. Ilang araw na ang nakalipas. Bumagsak ang yebe ng malakas. Mag-isa sana ako, ngunit biglang naisip ko, bakit hindi ako magluto ng kare-kare at makisalo sa mga kapitbahay? Nagpadala ko ng mensahe sa group chat at agad na nag-reply ang mga tao. Sige, ako na sa inumin. Tutulong ako. Pagkalipas ng 1 oras, napuno ng tawanan ng maliit kong apartment. Patuloy ang pagbagsak ng yebe sa labas ng bintana, ngunit mainit sa loob. Ang amoy ng kare-kare at bagoong, ang tunog ng pagdami ng baso, ang tawanan ng mga kapitbahay. Doon ko napagtanto. Iyan ang pagkakaisa. Hindi ito malaking bagay. Ang pagsasama-sama, pagbabahagi, at pakikitungo sa isa't isa bilang tao, iyan ang itinuro sa akin ng 18 minutong pagkakamali. Na hindi nag-iisa ang tao. Nakonektado tayong lahat at ang pangalan ng koneksyong iyon ay pagkakaisa. At ako, at bayanihan. Communal spirit. Bukas, may kakatok sa pinto ng kapitbahay. Nasobrahan ng luto ko. Gusto mo?
At magsisimula na naman ng isang maliit na himala. Tulad ng pagkakaiba, awit ng pagkakatulad. Narito ang nakakagulat na kwento na ikinuwento ni Ekaterina ng Vladivostok. Kumusta? Ang 15 taong himala na nilikha ng 8 minutong pagkakamali. Isang nakakaantig na paglalakbay kung saan ang video ng isang maliit na baryo sa Pilipinas ay nagpainit sa gabi ng Russia. Ang puso ng isang lola na gumagawa ng atsara. Ang luha ng mga Philrus na nagkita pagkatapos ng 70 taon. At ang alon ng pagkakaisa na kumalat sa mga hangganan. Ang mensahe ng lahat ng ito ay malinaw. Ang nagbabago sa mundo ay hindi malaking plano o malaking pera, kundi ang maliit na pagmamalasakit at sinseridad sa tao. Bakit hindi ka muna mag-hello sa kapitbahay mo ngayon? Ang himala ay nagsisimula sa pagbabahagi ng atsara o isang tasa ng mainit na kape. Sana ang nakakaantig na kuwentong ito ay umabot sa mas maraming tao. Mag-subscribe dito para malaman ng mas maraming tao ang magandang himala na nilikha ng pagkakaisa ng Pilipinas. Ang maliit mong click ay maaaring maging simula ng isa pang himala. Tahimik na bumabagsak ang nyebe sa kalangitan ng Vladivostok. Ang kwento na nagsimula sa 8 minutong broadcast error ay ganap na nagpinta ng bagong kulay sa aking buhay at sa aming buhay. Ngayon, habang nakatanaw ako sa labas ng bintana, bigla kong naisip, ang aksidente ko bang naipalabas nung gabing iyon ay data video lang? Hindi. Iyon ang sikat ng araw sa Tagsibol na matagal nang hinahanap-hanap ng aming mga puso na nabubuhay sa mahabang taglamig. Ngayon, malinaw kong naintindihan ang kahulugan ng 43.7% rating alas 1 ng umaga. Hindi ito numero ng kuryosidad. Ito ay ang milyon-milyong tahimik na sigaw ng mga tao na gustong kumonekta, gustong magbahagi ng init. At ito rin ang patunay ng pag-asa na umaapaw mula sa kaibuturan ng puso. Ang mga taga-baryo sa Pilipinas sa screen. Ang binata na nagtatawanan na puno ng putik. Ang kamay ng lola na nagbabahagi ng atsara. At ang bayanihan na nagtatapik sa likod ng isa't isa. Bakit nagpaluha sa amin ang tanawin ng isang malayong bansa na may ibang wika? Dahil ipinaalala nito sa amin ang mahalagang bagay na iniwanan namin kapalit ng kaginhawaan at efficiency. Ang alaala ng pagsasama-sama para mabuhay sa malawak na lupaing nagyayelo ng Siberia. Ang dasal ng mga lola ng Philrus na nagpanatili sa isang banga ng atsara sa gitna ng forced relocation. Ang boses ng mga ninuno na nagsabing, "Hindi ka mabubuhay ng mag-isa kaya magbahagi ka." Ang lahat ng iyon ay umalingaw-ngaw sa aming kaluluwa sa pamamagitan ng video na iyon. Naaalala ko ang pagkikita sa airport. Si Lola Iska ng Pilipinas at si Lola Maria ng Siberia. Nang magsalubong ang kanilang mga kamay pagkatapos ng 87 taon, walang hangganan, walang language barrier, at walang masalimuot na kasaysayan. Pagmamahal lang na nagpapasalamat sa kaligtasan ng isa't isa. Hindi mahalaga kung magkaiba ang lasa ng atsara, iba man ang ginamit na gulay, at iba man ang wika. Kung may puso ng pagmamalasakit sa loob, pareho ang lasa ng pagkakaisa ang kalalabasan. Ilang taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ang broadcast error. At patuloy ang pag-usbong ng maliliit na pagbabago sa mga lansangan ng Russia. Ang hello, nabati sa walang buhay na elevator ng kondo. Ang tanawin ng tindero at customer na nagtatawanan sa market habang nagbibigay ng sobra. At ang tawanan ng mga kapitbahay na nagtitipon at nagbabahaginan ng pagkain tuwing weekend. Ang silid na kung saan ako lang ang nag-iisa at umiinom ng cup soup ay puno na ngayon ng ngiti ng mga kaibigan. May kapitbahay na kumakatok at nagsasabing, "Ekaterina, nasobrahan ang luto ko, tikman mo, hindi kailanman nag-iisa ang tao." Nakakonekta tayong lahat ng hindi nakikitang thread marupok man, ngunit totoo, kung paanong ang isang maliit na pagkakamali ay nagdulot ng isang serye ng himala, ang iyong maliit na kabaitan ay magiging ilaw na magliligtas sa puso ng isang tao. Bayanihan, hindi ito espesyal na bagay. Ang pag-abot ng kamay sa taong nadapa, ang pagbabahagi ng masarap na pagkain, ang pagtatanong kung giniginaw ba sila. Sa mga simpleng bagay na ito, nakatira ang init na magbabago sa mundo. Ang himala ng 43.7% rating. Ipinakita nito sa atin na mayroon pa tayong kapangyarihan na magmahalan. Anong putahe ang nasa hapagkainan mo ngayon? Kung mayroon kang mainit na sinigang o atsara, alalahanin mo sa iyong puso. May mga tao sa malalayong lupain ng Siberia at sa mga bukid ng Pilipinas na kumakain din, iniisip ang isang tao. Dito nagtatapos ang kwento, ngunit nagsisimula pa lang ang aming paglalakbay sa pagkakaisa. Bukas ng umaga, kapag bumukas ang pinto ng kapitbahay, susubukan kong magkaroon ng lakas ng loob at mag-hello kung paano ginawa ng mga tao sa video na iyon noon. Magandang umaga.
Ang ganda ng panahon ngayon. Sa paniniwalang magsisimula na naman ang isang bagong himala mula roon. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Sana ang kwentong ito ay mag-iwan ng isang maliit na init sa iyong puso.